Ayan, so for today's video, magluluto tayo ng spaghetti na healthy para kay Opa. Merong broccoli at carrots, sibuyas, bawang, olive oil, tomato sauce, beef, at saka syempre pasta. So, umpisahan na natin kasi 5:30 na mga besh. So, ari na nga ho, pagluto natin si Opa ng healthy na pasta. So, mag-init tayo ng mantika sa kawali, igisa ang sibuyas at bawang as usual at lagi namang nauuna. Pero ako'y pinagsasabay ko na kasi ako'y tamad. Charot! Joke lang po. So, ayan. So, gisa-gisahin natin ang ating sibuyas at bawang. Tapos, iwanan panandalian kasi ako'y may ginagawa pa aside maggisa. Chari. So, pagkatapos natin yan halu-haluin, ilagay na natin ang ating beef. Baka po yan. O, diba? Ang liit ng nilagay ko. Parang, ano lang, 1/8. Kasi, hindi naman siya masyado mahilig sa sahog. Mas gusto niya yung pasta. Kaunti yung sahog, kaunting sauce, okay na sa kanya yun. Pero mas gusto niya maraming pasta. Minsan nga kahit wala ng sauce, okay sa kanya yun. Kahit yung mga Dutch na bata, ganun din. Hindi katulad sa atin, pag may handaan, ay kailangan maraming hotdog, giniling, cheese, tapos kailangan mapulang-mapula yung spaghetti. Kasi pag hindi mapula, ay maganon yung mga bisita mo. Ay sus, ay makamaputla yung spaghetti doon. Tapos lutak. Ay sus, Ginoo, pinakain mo na, nagreklamo pa. Tapos mauwi ay may balot pa. Ay sus, Ginoo Maria. Sus, dini po ay hindi ganoon. Kung ano ipakain mo sa kanila, sasabihin nilang masarap kahit hindi. Kasi they respect yung nagluto. So, ilagay na natin yung ating carrots at saka yung ating broccoli. And nilagyan ko na yan ng salt and pepper para pangpalasa mga bes. So, niliitan ko lang yung hiwa kasi ayaw niya ng malalaki. Kasi nga naman pasta yun. Eh, gusto ko healthy. Di naman siya nagareklamo kung anong ibigay ko. Pero sinasabi niya pag sobrang mas okay sa kanya maalat, ganyan. Hindi siya nagareklamo as in talaga. So, lagyan natin ng dried basil. Ano ba yan? Dried basil leaves. Tapos, antayin lang natin siyang maluto and ilagay na natin ang ating tomato sauce. So, tingnan nyo, maliit lang yung tomato sauce na binuksan ko pero konti lang talaga yung nilagay ko. Tapos, dadagdagan pa yan ng kaunting tubig mga peshuwaps kasi as I've said a while ago, konti lang ang gusto ni Opa ng pasta. Hindi katulad nating Pilipino na pinakain na ay nagreklamo pa. Tapos nilagyan ko din syempre ng kaunting cheese. At saka kaunti lang din naman yung niluto ko kasi ayaw niya nung pasta na uulit-ulitin. I mean yung kinain niya na kagabi, tapos kakainin ulit kinabukasan, ayaw niya ng ganun. So, ito, nagpakulo na ako ng tubig para sa ating pasta. And, yun, kailangan natin baliin ang ating pasta para magkasya sa ating kalderong maliit. Pero yung iba hindi binabali. Ako kasi gusto ko binabali. Gusto ko nasasaktan. Charot! Ay, ganun. So, ayan. Medyo dinamihan ko na yan para yung matitira pang kinabukasan kong almusal. Ayoko na magluto-luto ng gusto ko pagkagising ko gainit lang ako at makain na. So, ayan. Luto na nga ang ating pasta at ibalik natin ang ating tomato sauce or spaghetti sauce dun sa mainit na surface ano ba yan? Ilagay na natin yung ating pasta, tapos halu-haluin na natin yan mga bashiwap. I-combine na natin ang ating pasta at sauce. Tingnan nyo, hindi siya masyadong mapula, diba? Maputla yan. Parang ako. Okay na sa kanya yan, walang problema. Basta may lasa lang ng kaunti, ayos niya. At least, bagong luto yung kinakain niya, hindi yung puro init-init. So, yun lang muna mga beshiwap for today's video and maraming yung pasta natin. Tara ho at makain. So, that's it for today's video mga besh. Don't forget to like, share, and follow. So, bye for now. The next day. Hello mga beshwaps at kabayan. Ito po ay nung Friday, I think. Basta nung nag-grocery ako, which is Friday na, nagluto ko ng shrimp tempura para sa akin. Tapos iba yung ulam ni Opa dito. Shrimp din naman, pero Later. ayun, nung kinahaponan, ang niluto ko naman para kay Opa ay chicken teriyaki. O, diba? Puro Japanese food tayo for today's video, mga beshwap. So, minarinate ko lang yung chicken sa dark soy sauce, light soy sauce, lemon, salt and pepper, and rosemary. Nakalimutan kong lagyan ng garlic ng besh. Tapos, nilagay ko na sa ating air fryer and medyo palpak ako dyan kasi hindi ko agad natanggal sa air fryer. Ayun, naging dry. Hindi siya juicy. Ganun. So,
ano lang to, mga 30 minutes kung niluto. 30 minutes or 35 minutes. And then, syempre, nagluto ko ng stir-fried vegetable na cabbage and carrots, mga beshiwap. So, ayan, niluto ko na siya. Antayin lang natin for 30 minutes yan, 180 degrees. So, ito, habang nagluluto ko ng chicken, magluluto naman ako dito ng ating stir-fried na noodles. Vegetable pala. So, syempre, balatan natin yung carrots, tapos hiwa-hiwain natin ng maliliit na pahaba. Same thing with yung sa ating repolyo. Namiss ko lang yung mga ganong lutong gisaba. At saka, sobrang nakakamiss yung sinabawang gulay. Wala ka naman pwedeng sinabawang gulay dito, mga beshiwap. Hindi katulad sa Pilipinas. So, yun, pagpunta ko ng city, mabili ako ng ilang pirasong Filipino or Asian vegetable para naman makakain ako ng may sabaw-sabaw, mga beshiwap, kasi namimiss ko talaga yung sabaw. Ang mga Dutch kasi more on sila fry food, ganun, yung mga dry. Ayan, and instant. So, ito na, naluto na ang ating chicken teriyaki and nahiwa ko na lahat ng ating vegetable. And, ayun, lulutuin ko na lang yun. Madali lang naman yun. Igigisa lang ko yun sa sibuyas, bawang. Tapos, lalagyan ng kaunting pangpalasa like toyo. Ito, nakalimutan ko talaga yung brush. Kailangan ko nang bumili ng brush sa susunod para meron akong magamit pag ako'y nagluluto ng chicken sa air fryer. So, ito na nga, igisa mo lang yung sibuyas at bawang. Well, actually, dapat wala na yan, kahit yung gisa mo lang yung yung carrots at saka yung cabbage, okay na yun, mga best. Just lagyan nyo lang ng pampalasa. And yun, medyo napaalat ang aking luto for today's video kasi since Thursday, hindi na maganda yung pakaramdam ko until now, Sunday na. Hindi pa rin maganda yung pakaramdam ko. Lugaw-lugaw lang ang kinakain ko kasi wala akong good appetite. Ganun ako pag nagluto, tapos hindi maganda yung pakaramdam ko. It's either maalat or matabang yung luto ko. So, ayun na. Alam nyo na, kapag kaganyan, huwag kayong magluto. Ewan ko lang sa iba, pero ako kasi ganun. Tapos, lugaw-lugaw nga lang kinakain ko kasi. Tapos, ilalagyan ko ng lemon para malasahan ko yung asim. So, until now, ganun pa rin yung pakiramdam ko, as you can hear my voice. Charot! Try pa rin natin magpatawa at mag-good vibes kahit tayo ay masama ang pakiramdam. Kasi pag abroad ka, hindi masarap ang buhay mo. Lalo na kung kay masama ang pakiramdam o may sakit. Kasi kahit ganun, kailangan mo pa rin bumangon at magtrabaho. Kasi nakakahiya naman yung amo mo ang mag-iintindi sa'yo. Wala nang masyadong ginagawa, tas magpapaintindi ka pa sa amo mo. Which hindi naman kaya magluto ni Opa. Kaya no choice, kailangan ko pa rin magluto at pakainin ng aking alaga. Kailangan ko pa rin gumising ng maaga, mga beshi, para ipaghanda siya ng morning routines niya, lalo ang kanyang mga gamot-gamot. So, hopefully, maging okay na ako within the next few days. So, ayan, luto na ang ating stir-fried na vegetable at taraho at tayo makain na, mga beshi waps. Oh, ayan na mga besh, taraho at makain. Wow! Chicken teriyaki, tsaka stir-fry na cabbage and carrots. So, that's all for today's video, mga beshiwap. Don't forget to like, share, and follow. Bye for now. The next day. Good morning, everyone. Pero hindi pleasant ang morning namin ni Opa kasi masama ang pakiramdam niya. Dahil dyan, nagluto ko ng bulalo. Ayan, para may soup. Gusto niyo kasi yung sabaw ng bulalo. And, ayun, maulan. Kala ko ay summer na din pero wag ka makulimlim, maulan the whole week. Hopefully, maging okay si Opa kasi magdi-day off ako ng Friday. So, ayun. Dito lang ako sa baba. Kulay-kulay, tsaka bantay ng bulalo. A few moments later. Ayun, medyo okay-okay na si Opa. Hindi pa. Umaambon na naman, mga besh. At napakadilim mo sa labas. Tingnan mo. Madilim, diba? Another bulalo day. So, ayan na po ang ating bulalo. Wow! Umusok. Nasa ilalim yung beef. At sobrang lambot na niya kasi kahapon ko pa yan pinapalambot. 6 hours later. Update, mga beshwap. Maghahapunan na naman kami at gusto ni Op. Bulalo pa rin yung ulam namin kasi nga yung sabaw gusto niya. At umaraw na rin, mga besh. Oh. So, ayun, wala na akong coloring book, tapos nabibili na lang ako. Hopefully, maaraw this weekend. And, maging okay na talaga si Opa. Ayun.
Wala kang ginagawa, di ba? Kahit tulog. Time check mga Beshwap, 6:25 PM na or ng hapon, ng gabi. Yung araw po, tirik pa. And tapos na yung trabaho ko, wala na akong gagawin. So, nood-nood na lang ako. The next day. Hello mga Beshwap! Mahangin po for today's video at andito na ako sa Centrum. Sumabay ako sa hipag ni Opa. Bibili ako ng kanyang shrimp at ano nga bibilin ko? Tinapay niya. Kasi bukas pumunta ako ng Den Haag ulit. Hanggang Saturday na ako doon mga Besh. Ito ang aking outfit for today. Charot! Ayan, nabili ko na yung tinapay, shrimp, at saka mga prutas ni Opa. May nakita akong shop doon. 1 euro lang yung mga dress ng bata. Titingnan ko. Kung 1 euro, bibilin ko talaga. Pang box. So, ayan yung binili ko. 1 euro isa. Bumili ako ng 5. Totoo ang chismis. Tapos, hindi pwedeng, cash. Alam niyo, ang bait nung sales lady. Kinuha niya yung card niya. Binayaran niya. Nagbayad lang ako sa kanya ng 5 euro. Ginawa kong 5. Ay, ang bigay ako sa mga pamangking ko. Wala naman akong pamangking babae. But anyway, sa mga anak ng pinsan ko doon sa probinsya. So, balik na tayo. Wala na kayo ibang bibili. Uwi na ako. Medyo mahangin po today mga Beshwap. So, dito na ako dumaan sa likod. Ayoko na pumunta sa may grocery kasi wala na akong bibili. So, mga Besh, tanong ko lang sa inyo. Anong part na kayo ng buhay ninyo? Anong chapter na kayo? Kasi kami ni Opa opposite. Si Opa, patapos na yung chapter ng buhay niya. Ramdam niya na malapit na siyang mawala dito sa mundo. Ako naman, pag uwi ko ng Pilipinas, mag-uumpisa yung bagong chapter ng buhay ko. Tapos, matatapos yung dito. Kasi syempre, uwi na ako ng Pilipinas. Kayong mga Beshwaps, anong chapter na kayo ng buhay ninyo? Comment down below kayong mga Besh. Gusto ko palang dumadaan dito kasi ayan, may mga prutas hanggang tingin lang. Apple, tsaka ito prune. Wow! Katulad ng sa amo ko, oh. Later. So, ayun mga Besh, nakauwi na ako ng bahay. Ito na yung pinagbibili kong 1 euro. Cute. Sinusuot to pagka King's Day. So, next year pa ulit may ang King's Day. Itong isa kasya sa akin. Pantulog sa Pinas. Team Orange tayo mga Besh. I love Holland. Ito ang kasya sa akin. Ganda. Hindi mo yung binili ko eh. Dapat pala inubos ko na eh. Ito din oh. Oh. Diba? 1 euro lang naman. Tsaka ito lang binili ko eh. Melon. Ito ay ubas. Ubas. Tapos cherry. Tsaka tinapay and shrimp ni Opa. So, yun lang mga besh. So, pasensya na ho at di tayo nag-upload ng ilang araw dahil ako ay nagpahinga at may karamdaman din ng aking alaga. So, don't forget to like, share, and follow mga besh. And ayun na naman, mamimili na naman tayo ng 3 bibigyan ng tigpa 500 pesos. Wow! So, bye for now mga besh.